Umuwi ng maaga si Isabela mula sa trabaho at nakarinig ng kaluskos sa kanilang silid tulugan. Pagbukas niya ng pinto, natagpuan niya ang kanyang asawa kasama ang kabit nito. Ngunit sa halip na mag-iskandalo, ngumiti lang siya at nagpunta sa kusina para maghanda ng isang sorpresang magpapadilim sa paningin ng dalawang nagmamahalan. Dito, naghihintay sa inyo ang mga kapanapanabik na kuwentong puno ng emosyon, hindi inaasahang mga pangyayari, at karunungan sa buhay. Magsitayo ng komportable, pindutin ang like, at mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang mga bagong kuwento. Salamat sa inyong pagsama. Maligayang pakikinig, minulat ni Isabela ang kanyang mga mata. 1 minuto, bago tumunog ang alarm clock, isang gawi na nabuo, sa loob ng maraming taon, na gumising ng 6 ng umaga. Sa tabi niya ay humihilik si Miguel, nakatalikod sa dingding. Sa pagitan nila, ay isang blankong espasyo. Isang hindi nakikitang hangganan. Dati, gustong-gusto niyang pagmasdan ang natutulog nitong mukha. Ngayon, dumausdos na lang ang tingin ni Isabela sa likod nito at bumangon. Taksil na lumangit-ngit ang sahig na parke, sa ilalim ng kanyang paa. Ang malamig na tiles ng banyo ang sumalubong sa kanyang mga hubad na paa. Dito, mekanikal na isinagawa ni Isabela ang kanyang ritual sa umaga. Ang ritmikong pagpatak mula sa hindi gaanong saradong gripo, paghilamos, paglalagay ng cream, at magaang makeup. Mula sa salamin, isang pagod na babae ang nakatingin sa kanya. May mga pinong kulubot na sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi hatol ang 38, naisip ni Isabela. Hinaplos niya ng daliri ang bahagyang kapansin-pansing linya sa gilid ng kanyang labi. Tanging ang kanyang mga mata ang nagbubunyag ng tunay niyang edad. Mga matang nakakita na ng labis na maraming bagay. Walang katapusang mga pasilyo ng ospital, mga resulta ng pagsusuri, ilang bigong pagsubok sa IVF, at ang unti-unting paglayo ng kanyang asawa. Sinalubong siya ng malinis na kusina, kumikinang ang mga chrome surface. Walang bakas ng hapunan kagabi. Walang anumang gulo. Matagal nang magkahiwalay. Kung mag-agahan sina Isabela at Miguel, siya ay maaga. Si Miguel ay huli. Umalingaw-ngaw ang coffee maker. Nagbuga ng isang agos ng mabangong espresso. Napuno ang kusina ng amoy ng bagong giling na butil ng kape. Saglit na ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata. Biglang bumalik ang isang alaala. 10 taon na ang nakalipas. Pinagtatawanan nila ang parehong coffee maker na ito. Habang bigong sinusubukang intindihin ang mga setting. Noong mga panahong iyon, niyayakap siya ni Miguel mula sa likuran. Ang hininga nito ay kumikiliti sa kanyang leeg, at umiinom sila ng kape mula sa iisang tasa. Ngayon, bawat isa ay may sariling tasa at sariling buhay. Kumalabog ang pinto sa harap. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong apartment. Lumabas si Miguel sa pasilyo. Isabela, nakita mo ba ang asul kong kurbata? Tense ang kanyang boses, na may bahid ng inis. Nasa aparador, pangalawang istante sa kaliwa, sagot niya nang hindi lumilingon. Ang karaniwang papel. Isang domestic navigator. Tagapag-ingat ng kaayusan. Lumitaw si Miguel sa kusina pagkaraan ng 1 minuto. Ang mamahaling suit ay perpektong nakasuot, tanging ang kurbata ang nananatiling hindi nakatali. Salamat. Magtatagal ako ngayon. May mahalagang meeting sa mga supplier. Maingat niyang iniiwasan ang kanyang tingin. Nakatuon sa pag-check ng isang bagay sa kanyang telepono. Nitong mga nakaraang araw, marami kang mahahalagang meeting. Sabi ni Isabela, maingat na pinagmamasdan ang kanyang reaksyon. Ang kanyang mga daliri ay saglit na huminto sa ibabaw ng screen. Lumalago ang negosyo. Alam mo naman yan. Mabilis niyang sagot. Yung batch ng mga cardiac monitor na isinusupply natin sa provincial hospital. Kailangan ng supervision. Sige. Tumango si Isabela. Napansin ang bagong damit. Ang amoy ng hindi pamilyar na pabango. At ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri na nagbubunyag ng kasinungalingan. Nang siya ay umalis, matagal pa siyang nakaupo sa tabi ng lumamig na kape. 15 taon ng kasal. Ang pera niya ang tumulong sa kanya na simulan ang negosyong ito. Ang mana mula sa kanyang lola, isang 2-bedroom condominium unit sa Makati,
na walang panghihinayang niyang ibinenta dahil naniwala siya sa kanyang pangarap. Ang huling 7 taon ay mga pagsubok na magbuntis, 4 na IVF procedure. Ang huli ay 6 na buwan na ang nakalipas. At ang katahimikan sa pagitan nila, na sa bawat araw, ay lalong lumalakas. Sa ospital, Makati Medical Center, kaninang umaga, gaya ng dati, naghahari ang isang kontroladong kaguluhan. Ang tunog ng mga monitor ay humahalo sa mga mahinang boses ng mga medical staff, amoy antiseptiko at kape. Isinuot ni Isabela ang kanyang puting coat. Inayos ang kanyang likod. At tila nagbagong anyo, mula sa isang pagod na babae tungo kay Dr. Villanueva, ang deputy head ng cardiology department. Dito, ang kanyang boses ay may kumpiyansa. Bawat galaw ay sanay. Bawat diagnosis ay tiyak. Dr. Villanueva. Narito ang mga resulta ng pagsusuri ng pasyente mula sa room 7. Inabot ng isang batang nurse ang isang folder ng mga dokumento. Mabilis na tiningnan ni Isabela ang mga numero. Nakakunot ang noo. Agad na taasan ang dosis ng gamot at tawagan ang laboratorio. Ipaulit nila ang biochemistry. Utos niya sa isang kalmado. Hindi tumatanggap ng pagtutol na tono. Opo, Dr. Isabela. At saka, tinatanong po ni Dr. Reyes kung maaari kayong mag-duty sa weekend. Manganganak na po kasi ang asawa ni Dr. Paulo. Sige, kukunin ko. Sagot ni Isabela ng walang pag-aalinlangan. Palagi kayong ganyan kabilis magdesisyon, sabi ng nurse na may paghanga. Parang hindi kayo nagdududa. Sa trabaho, hinding-hindi, sagot ni Isabela. Iniisip na sa personal na buhay niya, ibang-iba ang lahat. Mukha kang haggard. Sabi ni Sofia, ang matagal na niyang kaibigan at kasamahan, na lumitaw sa pintuan ng kanyang opisina na may dalang-dalawang baso ng kape. Inilagay niya ang isa sa harap ni Isabela. Ang plastik na takip ay may bakas pa ng kanyang mga daliri. Hindi ka na naman nakatulog, Isabela. Salamat sa compliment. Nagpasalamat na tumango si Isabela. Hinawakan ang baso ng kape sa kanyang mga palad. Nagpapainit. Karaniwang insomnia lang. Umupo si Sofia sa gilid ng mesa. Iwinawagayway ang kanyang binti na nakasuot ng komportableng sapatos pang medikal. Ang bahagyang nakatikom na labi ay nagpapakita ng pag-aalala para sa kaibigan. Makinig ka. Kami ni Paolo ay pupunta sa rest house sa Tagaytay sa weekend. Barbecue, sariwang hangin, walang ospital. Sumama kayo ni Miguel. 3 buwan ko na yata siyang hindi nakikita. Palagi pa rin ba siyang abala sa trabaho? Kumunot ang noo ni Isabela. Inaayos ang mga papel. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Abala siya. May mahalagang proyekto. Palaging may mahalagang proyekto. Sabi ni Sofia, na may pag-ungot. Gaya noong nakaraang taon, nang mapansin mo, yung text sa telepono niya, itinaas ni Isabela ang kanyang tingin. Sinalubong ang maingat na mga mata ng kaibigan. Tungkol sa trabaho yon. Siyempre, tumango si Sofia, nang walang paniniwala. Naaalala mo ba, kung paano kayo nagkakilala sa Christmas party na yon, nang matapunan mo siya ng champagne? Napangiti si Isabela. Isang tapat na ngiti, isang pambihirang bagay sa mga nakaraang buwan. Sinabi niya noon na kailangan kong bilhan siya ng bagong kurbata o pakasalan siya. At pinili mo ang pangalawa. Kahit na mas mura sana ang kurbata, tinapos ni Sofia ang kanilang lumang biro. Isabela, seryoso. Kailangan ninyong magbakasyon ng magkasama. Pagkatapos ng lahat ng mga procedure na yan, mga pagpunta sa doktor. Tumingin sa malayo si Isabela. Isang masakit na paksa. Sumagi sa kanyang isipan ng isang alaala. Si Miguel, na nakaputing polo, isinasayaw siya. Ang kanyang humahangang tingin habang nagkukuwento siya tungkol sa kanyang trabaho. Ikaw ang magliligtas ng mga puso. At ako ang gagawa ng mga kagamitan para doon, sabi niya noon. At pagkatapos ay dumating ang kanilang unang malaking pangarap, ang sarili nilang negosyo sa paggawa ng mga kagamitang medikal. Alam mo, minsan iniisip ko na hindi niya ako kailanman pinatawad para sa... Nagsimula si Isabela, ngunit natigilan.
Sa hindi mo pagkakaroon ng anak? Mahinang tanong ni Sofia. Hindi mo yan kasalanan. At dapat niyang, Dr. Villanueva, hinihintay po kayo sa conference. Pinutol ng boses ng batang nurse ang kanilang usapan. Tumayo si Isabela. Inayos ang kanyang mga balikat. Dito, sa loob ng mga pader ng ospital, muli siyang nagiging sarili niya. Hindi isang baog na asawa, kundi isang propesyonal, na ang opinyon ay pinahahalagahan. Bago lumabas, saglit siyang huminto sa lababo sa sulok ng opisina. Sa isang sanay na kilos ng isang siruhano, sinabon niya ang kanyang mga kamay. Nagbibilang hanggang 30 sa kanyang isip, isang paraan na ginagamit niya para pakalmahin ang kanyang nerbiyos bago ang mga komplikadong operasyon. Huminga ng malalim, huminga palabas, huminga ulit, ang mabagal na pagbibilang, at pagkontrol sa paghinga. Ang mga propesyonal na pamamaraan ay tumutulong sa kanya hindi lamang sa operating room, kundi pati na rin sa buhay. Lumipas ang araw sa karaniwang takbo. Mga pagsusuri, malinaw na mga utos, mga tiyak na pakikipag-usap sa mga pasyente. Walang kamali-mali na dokumentasyon. Hinawakan ng isang matandang pasyente ang kanyang kamay at bumulong. Salamat, doktora. Sa inyo lang ako naniniwala. Dito, naramdaman ni Isabela na kailangan siya. Dito, lahat ay may kahulugan at kaayusan. Hindi tulad ng kanyang buhay may asawa. Umuwi si Isabela bandang 7:30 ng gabi. Ang tunog ng susi sa kandado ay umalingaw-ngaw sa walang laman na apartment. Sa entrada, ang karaniwang note mula kay Miguel. Nakadikit sa salamin. Gagabihin ako. Huwag mo na akong hintayin. Nagmamadali at padaskol-daskol ang sulat kamay. Habang yumuyuko para tanggalin ang kanyang sapatos, napansin niya ang kanyang jacket sa ibabaw ng cabinet. Nakalimutan sa pagmamadali, hinawakan ng kanyang mga daliri ang mamahaling tela. Natigilan si Isabela. Dati, hindi niya kailanman sinusuri ang kanyang mga bulsa. Ito ay hindi katanggap-tanggap para sa kanya. Isang doktor na sanay na igalang ang personal na espasyo. Ngunit ngayon, may kung anong nag-udyok sa kanya. Sa isang sanay na kilos ng isang mediko na naghahanap ng dokumento sa damit ng pasyente, sinuri niya ang mga bulsa. Resibo mula sa dry cleaner. Susi ng kotse. Isang resibo. Mula sa isang tindahan ng alahas. Dahan-dahang binuklat ni Isabela ang gusot na papel. Isang kuwintas na may mga sapiro. Ang halaga ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Petsa ng pagbili. Kahapon. Ang kanilang anibersaryo ay isang buwan na, ang nakalipas. Binigyan siya nito ng isang formal na bouquet. Ang kanyang kaarawan ay 3 buwan pa. Malayo pa ang Pasko. Matagal na siyang hindi nakakatanggap ng ganitong regalo mula rito. Nanuyo ang kanyang bibig. Nasusuka siya, gamit ang nanginginig na mga daliri. Binuksan niya ang masikip na kwelyo ng kanyang blusa. Huminga ng malalim. Tulad ng bago ang isang komplikadong operasyon. Mga katotohanan lang. Sabi niya sa sarili, gamit ang isang medikal na diskarte. Una ang anamnesis, pagkatapos ang diagnosis. Lumapit si Isabela sa bintana. Binuksan ang desk lamp at muling tiningnan ang resibo. Kuwintas, sapiro, malaking halaga. Kahapon, pinutol ng tawag sa telepono ang kanyang pagsusuri. Nagulat siya at muntik nang mabitawan ang telepono. Ang kanyang biyenan. Isabela, anak, kumusta ka? Si Miguel ay abala. Hindi sinasagot ang telepono. Ang boses ni Aling Teresita ay nag-aalala, ngunit may karaniwang autoritatibong tono. Ayos lang po ako, Aling Teresita. Sumandal si Isabela sa dingding, hawak sa kabilang kamay ang malas na resibo. Nasa mahalagang meeting po siya. Na naman hanggang gabi. May hindi pagsang-ayon sa boses ng kanyang biyenan. Ang lalaki ay dapat umuuwi ng maaga. Dumaan ako kahapon sa inyo. Gusto ko sanang magluto ng hapunan pero walang tao. At saka, Isabela, mukha kang maputla nitong mga nakaraang araw. Hindi maganda ang kulay mo. Baka dapat magpatingin ka. Doktor po ako,
Aling Teresita, ayos lang ako. Anong klasing doktor ka sa mga usaping pampamilya? Magbakasyon kayo. Magpahinga. Ayusin ang relasyon ninyo. Sinadya niyang manahimik. Pagkatapos ay idinagdag ng may diin. Gusto ko nang magkaapo. Sa edad kong ito, bawat taon ay mahalaga. Hinigpitan ni Isabela ang hawak sa telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. 7 taon ng pagsubok. 4 na IVF procedure. Libu-libong iniksyon. Pagsusuri. At eksaminasyon. At sa bawat pagkakataon, parehong usapan. Ayos lang po kami. Mahinahon niyang sagot, habang nakatingin sa resibo mula sa tindahan ng alahas. Marami lang pong trabaho. Paumanhin po. Kailangan ko nang umalis. Pagkatapos ng usapan, matagal na nakatayo si Isabela sa tabi ng malaking bintana sa sala. Ang mga ilaw ng gabi sa lungsod ay nagsisimulang kumislap, at sa isang lugar doon ay nandoon si Miguel. Kanino kasama? Ang mga dilaw na bintana ng mga kalapit na gusali ay bumubuo ng isang mosaic ng buhay ng ibang tao. Bigla, lahat ng maliliit na detalye ng mga nakaraang buwan ay nabuo sa isang malinaw na larawan. Ang mga bagong damit, ang mga huling pag-uwi, ang pagiging tulala, ang teleponong may password. Na palaging nakataob, hindi natulog si Isabela ng gabing iyon. Nakikinig sa mga tunog ng mga sasakyang paparating. Sa bawat pag-ingit ng gulong sa ilalim ng kanilang bintana, kumakabog ang kanyang puso. Nang sa wakas ay tumunog ang kandado ng 3 ng madaling araw, nagkunwari siyang tulog, amoy alak at ibang pabango si Miguel, isang matamis, nakakairitang amoy. Maingat siyang humiga sa gilid ng kama, sinusubukang huwag siyang madikit. At sa pag-iingat na iyon, mas malaki ang pagkakanulo kaysa kung hayagan niyang binaliwala ang kanyang presensya. Kinaumagahan. Nang umalis si Miguel, tumawag si Isabela sa trabaho. At, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, kumuha ng leave. Idinahilan ang migraine. Nag-alala si Sofia. Hindi kailanman nagkakasakit si Isabela. Ngunit ngayon, ay wala siyang pakialam. 9:00 ng umaga. Pumarada si Isabela sa tapat ng opisina ng kanyang asawa. Isang kulay abong gusali ng business center sa Ortigas na may logo ng kanilang kumpanya sa harapan, ang bunga na lumago mula sa kanyang mana. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela. Ano ang ginagawa ko? Isang isip ang sumagi, isang katawa-tawang sitwasyon, isang asawang nag-iispiya sa kanyang asawa. Siya, isang cardiologist, na sanay sa mga direktang usapan tungkol sa buhay at kamatayan, ay nakaupo sa kotse na parang nag-aabang. Ang mga salamin na pader ng unang palapag ay nagpapahintulot na makita ang bahagi ng reception. Ang sekretarya, si Ana, isang batang blonde na pamilyar sa mga corporate party, ay masiglang nagpapaliwanag ng isang bagay sa isang courier. Labis na ikinukumpas ang kanyang mga kamay. Nakita ni Isabela kung paano inaayos ng babae ang kanyang buhok, nagpapacute. Isang tipikal na office flirt. Nanikip ang kanyang tiyan dahil sa masamang kutob. Binuksan ni Isabela ang radyo. Isang mahinang musika ang pumuno sa loob ng sasakyan. Uminom siya ng tubig mula sa bote. Nanunuyo ang kanyang lalamunan. Dumating si Miguel bandang 9:30. Ang kanyang silver na BMW, na binili noong nakaraang taon kailangang tumugma sa status ng kumpanya, sabi ni Miguel, ay dahan-dahang huminto sa parking para sa direktor. Kahit sa paraan ng kanyang paglabas sa sasakyan, may ibang enerhiya. Inayos niya ang kanyang jacket. Inunat ang kanyang mga balikat. Sinuklay ang kanyang buhok, na para bang naghahanda para sa isang date, hindi para sa isang araw ng trabaho. Ang telepono ay nasa tainga na. Tiwalang hakbang. Isang ngiti. Ang kanyang asawa ay tila isang estranghero. Ang taong ito ay 15 taon nang natutulog sa tabi ko. Naisip ni Isabela. Ang ideyang iyon ay tila katawa-tawa. 3 oras siyang nakaupo sa sasakyan. Pinagmamasdan ang mga pumapasok at lumalabas. Ilang beses siyang lumabas para iunat ang kanyang mga binti. Bumili siya ng kape sa kalapit na kiosk. Ang mapait na inumin ay pumaso sa kanyang dila. Muli niyang ipinangako sa sarili
Nabawasan ang pag-inom ng kape. Muli niyang sinira ang pangako. Napansin ni Isabela kung gaano siya kapropesyonal at walang emosyon na nagmamasid sa nangyayari. Halos katulad ng pagsubaybay niya sa mga monitor sa ICU. Ang pagdistansya, isang mekanismo ng pagtatanggol na nabuo sa loob ng maraming taon. Bandang 12:30, bumukas ang salamin na pinto ng kumpanya at lumabas si Miguel kasama ang isang matangkad na brunette. Perpektong gupit ng buhok, pulang lipstick, isang makitid na palda hanggang tuhod. Mukha siyang tiwala. Alam ang kanyang halaga. Mas bata kay Isabela. Marahil ng 10 taon. Hindi hihigit. Naglalakad sila ng masyadong malapit para sa isang relasyong pangnegosyo. Hindi sila nagkakadikit. Ngunit tila nasa iisang hindi nakikitang bula. Hiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Sumisigaw ang intuwisyon ng babae. Sila ay magkasintahan. Tumawa ang babae. Inangat ang kanyang ulo. Ipinapakita ang mahabang leeg na may eleganteng kuwintas. Tinitigan ni Miguel ang leeg na iyon, na may ekspresyong tila gusto niyang hawakan ito ng kanyang mga labi. Ang parehong tingin, na dating para lamang kay Isabela. Sumakay sila sa kanyang sasakyan at umalis. Sa dibdib ni Isabela, parang may naputol. Dahan-dahan siyang huminga palabas. Napagtantong pinipigil pala niya ang kanyang paghinga. Nasusuka siya. Mga imahe ang dumaan sa kanyang isipan. Si Miguel na hinahalikan ang brunette na iyon. Si Miguel na binibilhan siya ng kuwintas. Si Miguel na nagsisinungaling sa kanya. Kay Isabela, sa bawat magtatagal ako sa trabaho, ang unang bugso ng damdamin ay ang tawagan siya kaagad, mag-iskandalo, sumigaw. Ngunit ang mga taon na ginugol sa operasyon ay nagturo sa kanya na kumilos ng mahinahon, kahit na dumudugo ang lahat sa loob. Gamit ang nanginginig na mga daliri, tinawagan niya si Sofia. Bawat ring ay kumakalat sa kanyang sentido. Sofia, naputol ang kanyang boses. Tumikhim si Isabela. Maaari mo bang alamin kung sino ang nagtatrabaho sa PR department ni Miguel? Bata. Matangkad na brunette. Stylish. May pulang lipstick. Sandaling nanahimik si Sofia. Sa telepono, maririnig ang mga tunog ng ospital, tunog ng mga aparato, mga boses. Si Katrina. Yata. Kamakailan lang siya kinuha. Galing sa isang probinsya. Bakit? Ano ang nangyari? Isabela. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata. Hinilot ang tulay ng kanyang ilong. Sa tingin ko, may relasyon sila. Halos sigurado ako. Natahimik ang linya. Pagkatapos ay mahina ngunit malinaw na nagmura si Sofia. Sigurado ka? Baka business meeting lang? 90%. Kahapon, bumili siya ng sapphire na kuwintas. Matagal na siyang hindi nagre-regalo ng ganoon sa akin. At ngayon, magkasama silang umalis para mananghalian. Pagdugtungin mo ang mga bagay. Diyos ko, Isabela, anong gagawin mo? Kakausapin mo ba siya? Tumingin si Isabela sa gusali ng kumpanya, salamin at semento. Malinaw niyang naaalala ang araw na pumirma siya ng mga papeles para sa pagbebenta ng kondo ng kanyang lola. Si Miguel ay nagniningning sa kaligayahan. Magtatagumpay tayo. Tayo ay isang team. Ang kanyang mana, ang kanyang paniniwala sa pangarap nito, ang kanyang suporta sa lahat. Wala pa sa ngayon. Sagot niya. Nagtataka sa sariling kahinahunan. Gusto kong malaman ang lahat hanggang sa pinakamaliit na detalye bago ako magdesisyon. Kinagabihan, umuwi si Miguel ng mas maaga. Kaysa karaniwan, may dalang isang bouquet ng kanyang paboritong orchids bihira. Mahal, halos transparent na mga bulaklak. Ilang taon na ang nakalipas, ito sana ay magpapalambot ng kanyang puso. Isabela, ngumiti siya ng pamilyar na may kasalanang ngiti, bahagyang ikiniling ang ulo. Ang kurbata ay tanggal na. Ang itaas na butones ng kanyang damit ay bukas. Kinakamot niya ang kanyang leeg. Isang kilos na lumalabas lamang. Kapag siya ay nagsisinungaling o hindi komportable. Kumain tayo sa labas sa Sabado. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin nang diretso sa kanya. Dumudulas ang mga ito sa paligid ng silid. Humihinto sa orasan. Sa pader kahit saan. Wag lang sa kanya.
Doon sa Italian restaurant, kung saan tayo nag-celebrate ng birthday mo last year. Mario, naaalala mo ba? Patuloy niya, hindi mapakali, na parang isang teenager sa unang date. Kinuha ni Isabela ang mga bulaklak. Naramdaman ang hindi inaasahang bigat nito. Amoy ni Miguel ang parehong matamis na pabango ng babae. Hindi man lang siya nag-abala na maligo bago makipagkita sa kanyang asawa. Siyempre, ngumiti siya. Automatikong napansin kung gaano kabilis ang pulso sa kanyang leeg, isang gawin ng doktor na naging pangalawang kalikasan. Ang kamay ni Miguel ay awkward na dumampi sa kanyang balikat. Isang maikli, hindi tiyak na pagdampi. Nagpa-reserve na ako ng table para sa alas 7, sabi niya. Masyadong mabilis na lumayo. Matagal na tayong hindi nagkakaroon ng matinong date. Matagal na tayong hindi nagkakaroon ng matinong relasyon. Naisip ni Isabela. Iniisip ang sapphire na kuwintas sa leeg ng kabit. Sige, masaya ako, sagot niya ng malakas. At kahit siya ay nagulat kung gaano katapat ang tunog nito. 3 araw ang lumipas, matapos ang hapunan sa Damario. Ang hapunan ay naging isang pahirap na palabas. Pilit na mga ngiti, mga hindi kinakailangang alaala, mga baso ng pulang alak na halos hindi ininom ni Isabela, mga mamahaling pagkain na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang pagtingin kay Miguel, na gumaganap bilang isang maalalahaning asawa ay hindi matiis, ngunit ngumiti pa rin siya. Nakipag-usap, at hindi man lang nagulat nang hawakan nito ang kanyang kamay. Ang tanging nanatili sa kanyang alaala ay ang amoy ng kanyang cologne na may halong bahagyang amoy ng pabango ng ibang babae. At ang palaging iniisip, hinawakan din niya siya ng ganito. Ang umaga ng Lunes ay sinalubong siya ng sakit ng ulo. Isang bagay na napakakaraniwan na hindi na siya kumuha ng tableta. Ang pumipintig na sakit sa kanyang sentido at batok ay parang isang masikip na headband na pumipiga sa kanyang ulo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Naramdaman ang panunuyo ng kanyang bibig. Paulit-ulit ang pagduduwal. Ngunit napansin ni Isabela, ang sakit na ito ay hindi lang pisikal na karamdaman. Ito ay ang kanyang katawan na sumisigaw dahil sa sakit ng kalooban. Ang sumasabog na batok ay nagpapaalala. Kailangan niyang magdesisyon kung ano ang susunod na gagawin. Ang tunog ng umaagos na tubig sa banyo. Ang mga hakbang ng kanyang asawa sa pasilyo. May almusal sa mesa, sabi ni Miguel habang dumadaan sa banyo. Itlog na may kamatis, paborito mo. Ang kanyang boses ay napaka-ordinaryo, na para bang walang pabango sa kanyang damit, walang sapphire na kuwintas, walang matangkad na brunette. Sumilip si Isabela mula sa banyo. Pinupunasan ang kanyang mukha ng tuwalya. Ang magaspang na tela ay kumaskas sa kanyang balat. Salamat. Pero hindi ako gutom. Mahirap ang araw ngayon. Maagang rounds. Bahala ka. Nagkibit balikat si Miguel. Napansin niya. Walang pagkadismaya, kundi ginhawa ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi man lang siya nagpumilit. Dati, hindi niya siya papayagan umalis nang walang almusal. Pipigilan niya siya, tatanungin kung ano ang kanyang nararamdaman. Nang magsara ang pinto sa likod niya, dahan-dahang napaupo si Isabela sa sahig ng banyo, nakasandal sa malamig na tiles. Ang pinipigilang mga luha ay sa wakas bumuhos tahimik, mapait, hindi katulad ng mga dramatikong eksena sa mga teleserye. Hindi niya gaanong iniiyakan ang kanyang pagtataksil, kundi ang 15 taon ng buhay, na ginugol sa isang taong ganoon kadaling binura ang lahat ng namagitan sa kanila. May tumutulong tubig sa isang lugar. Tahimik, sistematiko, patak-patak, tulad ng lumilipas na panahon. Ibinalik siya ng isang tawag sa telepono sa realidad. Isabela, ayos ka lang. Pangatlong tawag ko na ito. Sa linya, maririnig ang ingay ng pasilyo ng ospital. Ang kalansing ng mga metal na instrumento. Oo. Pasensya na. Dali-daling pinunasan ni Isabela ang kanyang mukha, kahit na hindi siya nakikita ng kaibigan. Nag-iisip lang. Kamusta ang duty mo? Saan ang duty? May pagkainip sa boses ni Sofia. Nag-imbestiga ako ng kaunti. 4 na buwan pa lang nagtatrabaho si Katrina kay Miguel.
Agad siyang napunta sa isang managerial position. Kahit na kulang sa karanasan. Nahuhulaan mo ba kung bakit siya kinuha? Nahuhulaan ko. Mahinang sagot ni Isabela. Naramdaman na ang pag-amin. Nang malakas ay lalong nagpasakit sa ilalim ng kanyang mga tadyang. Okay, sige. Determinado si Sofia. Kakausapin mo siya, o pupunta ako dyan, at gagawa ng iskandalo na may basagan ng plato. Ayokong tinatanggap mo ito ng ganyan kadali. Umiling si Isabela. Hindi ko tinatanggap, Sofia. Nag-iisip ako. Kailangan kong malaman pa ang iba. Ang kumpanya niya ay negosyo ko rin. Ang mana ng lola ko ang pundasyon niyan. Ano pa ang kailangan mong malaman? Halos sumigaw si Sofia. Na natutulog siya sa babaeng. Yan, na plano niyang makipagdiborsyo. O na naglalabas siya ng pera mula sa kumpanya. Ang huling pangungusap ay nagpatigil kay Isabela. Hindi niya naisip iyon. Lahat ng accounting ay dumadaan kay Miguel. Hindi natin alam. Nang sigurado, mahinahon na sagot ni Isabela at gusto kong malaman kung gaano kaseryoso ang relasyon nila, kung ano talaga ang plano niya. Huminto siya. At pagkatapos, kikilos ako ng may katiyakan. Pagkatapos ng usapan, tumawag si Isabela sa ospital at muling kumuha ng leave. 2 sa isang linggo. Hindi pa ito nangyari kailanman, ngunit ngayon, kailangan niyang alamin ang katotohanan at protektahan ang kung ano ang nararapat sa kanya. Ang sekretaryang si Ana, na nahuli sa pag-eespiya, ay naging isang minahan ng impormasyon. Kailangan lang ni Isabela ng 2 tasa ng kape sa isang coffee shop sa tapat ng opisina at isang makainang paraan ng pakikipag-usap. Nagpapatugtog ng mahinang musika ang mga speaker ng cafe. Sa mga kalapit na mesa, nag-uusap ang mga tao tungkol sa negosyo. Kumakalansing ang mga kutsarita sa mga tasa. Matagal na ba sila? Tanong ni Isabela. Sinusubukang gawing kaswal ang tanong. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri, kaya hinawakan niya ang tasa gamit ang 2 kamay. Pabulong na nagsalita si Ana. Ang amoy ng kanyang matamis na pabango ay humalo sa amoy ng sariwang baked goods mula sa kusina. Halos mula noong dumating siya. Binigyan siya ni Sir ng opisina sa tabi mismo niya. Para daw mabilis ang koordinasyon. Ngumisi ang babae. Ayon sa chismis, may secret door pa raw sa pagitan ng mga opisina nila. Naramdaman ni Isabela ang pait sa kanyang bibig. Isang lihim na pinto. Parang sa mga murang pelikula. Masayang nagchismis ang babae. Hindi iniisip kung sino ang nasa harap niya. Ang matangkad at batang doktora na nagpakilala bilang kasamahan ni Miguel sa isang charity project ay kapani-paniwala. May asawa ba siya? Hindi siya nagsusuot ng singsing. Hinalo ni Isabela ang kanyang kape. Iniiwasang tumingin, nang diretso sa mga mata ni Ana. Naku po! Inikot ni Ana ang kanyang mga mata. Pero parang wala siyang lalaki. Napaka-career woman niya. Alagang-alaga. Pero minsan, nakita ko kung paano niya tinitingnan si Sir Miguel kapag akala niya walang nakakakita. Halatang in love na in love. Naramdaman ni Isabela ang paninikip ng kanyang puso. In love. Hindi lang isang fling. At siya? Hindi nakilala ni Isabela ang sarili niyang boses. Mahina. Basag. Ano siya? Nagkibit balikat si Ana. Tinusok ng tinidor ang isang piraso ng cake. Lalaki. Ano pa nga ba? Alam niyo naman kung paano sila tumingin sa mga mas bata. Pero, noong nakaraang linggo, aksidente kong narinig na sinasabi niya sa kanya ang tungkol sa isang re-registered account. Kung siya na ba ang may access? O kung may inilipat siya sa kanya, hindi ko alam. Hindi ako marunong sa finance. Sa maliit na bag ni Isabela, tahimik na tumunog ang telepono. Mensahe mula kay Sofia. Kakakita ko lang sa asawa mo sa mall. Kasama yung babae. Nasaan ka? Kailangan ko nang umalis. Nagmamadaling tumayo si Isabela. Kumuha ng pera at inilagay sa mesa. Salamat sa impormasyon, Ana. Malaki ang naitulong mo. Walang anuman. Ngumiti ang babae. Balik ka ulit. Masaya dito sa amin. Pagkaraan ng 20 minuto, huminto ang kanyang sasakyan sa parking ng isang mall sa Greenbelt. Ang mga ingay ng lungsod ay pumapasok sa bahagyang bukas na bintana.
mga busina ng sasakyan, mga pira-pirasong usapan, musika mula sa mga tindahan. Kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Sa pamamagitan ng mga salamin na pinto ng mall, nakita niya sina Miguel at Katrina. Nakatayo sila sa harap ng isang tindahan ng alahas, ang parehong tindahan kung saan galing ang resibo. Ang kanilang mga kilos ay nagpapakita ng pagiging malapit, ang pagkiling ng ulo, ang pagdikit ng mga balikat. Sinusukat ni Katrina ang isang bagay sa kanyang leeg, isang kuwintas. Tumingin si Miguel ng may paghanga, na matagal nang hindi nakikita ni Isabela sa kanyang mukha. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang kamay sa baywang ng dalaga. Isang kilos na nagpapakita ng pag-aari at kumpiyansa. Humigpit ang hawak ni Isabela sa manibela, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. 15 taon, umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. 15 taon kasama ang taong ito. Sa lahat ng mga taon na iyon, akala niya ay kilala niya ito. At ngayon, isang estrangherong lalaki, kasama ang isang estrangherong babae. Isinara ni Katrina Klimova ang pinto ng kanyang apartment at may kasiyahang tinanggal ang kanyang mga stiletto. Sumasakit ang kanyang mga paa. Naging abala ngunit masaya ang araw. Lalo na ang pagkikita nila ni Miguel. Ngumiti siya. Inaalala kung gaano siya kahanga-hanga tingnan nang sukatin niya ang sapphire na kuwintas. Ang regalo niya. Bagay na bagay sa iyo ang kulay na yan, sabi niya. Hinahalikan ang kanyang leeg. Kasing kulay ng mga mata mo. Ang kanyang maliit na studio apartment na may matingkad na asul na sofa at orange na mga upuan ay palaging nagpapasaya sa kanya. Nagpatugtog si Katrina ng kanyang paboritong jazz. Nagsali ng isang baso ng alak at lumapit sa bintana. Sa manipis na kortina, makikita ang mga ilaw ng gabi sa lungsod. Maririnig ang mga busina ng sasakyan sa ibaba. Pagkaraan ng 5 minuto, darating na si Miguel. In love ako na parang dalaga. Naisip niya. Tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Sandali siyang nabalisa. May asawa. Halos magkasing edad sila ng asawa niya. Sino ang nagsabi na hindi niya gagawin sa akin ang parehong bagay pagkaraan ng ilang taon? Iwinaksi ni Katrina ang mga isiping iyon. Nangako si Miguel ng diborsyo. Sinabi niya na ang kanyang kasal ay matagal nang sa papel na lang, na siya ang hinahanap niya. Sinabi niya ito habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Maaari bang magsinungaling? Nang ganoon, 6 na buwan na ang nakalipas. Nang tanggalin siya sa dati niyang kumpanya pagbabawas ng tauhan, anila, hindi niya inakala na ito ang magiging simula ng isang bagong buhay. Isang di sinasadyang pagkikita sa isang komperensya. Pagpapalitan ng business cards. Isang panayam. Pagkatapos ay ang unang hapunan. Unang halik. Unang gabi. At ngayon, siya na ang pinuno ng PR department sa isang promising na kumpanya ng medikal. At ngayon, kabit din ng may-ari. Pinutol ng doorbell ang kanyang pag-iisip. Hi. Mukhang pagod si Miguel. Ngunit nakangiti. Napadaan lang. Masaya akong makita ka. Yumakap siya para sa isang halik. Malamig ang labi ni Miguel dahil sa hangin ng gabi. Hindi mo alam kung gaano. Tinanggal niya ang kanyang jacket at kurbata. Nanganganib ang kontrata sa provincial hospital. Kailangan nating magbawas ng gastos. Dagdag pa, sa bahay, kakaiba ang kilos ni Isabela. Natatakot ako na may hinala na siya. Kumunot ang noo ni Katrina. Ang asawa ni Miguel ay palaging nasa pagitan nila, kahit na hindi nila pinag-uusapan. Isang multo na nakasuot ng mamahaling damit na may hospital ID. Baka pagod lang siya. Sabi mo, mahirap ang trabaho niya. Anong klasing trabaho? Iwinasiwas ni Miguel ang kanyang kamay. Ordinaryong ospital. Araw-araw pareho lang. Hindi. May iba pa. Tinanggap niya ang baso ng alak mula kay Katrina at uminom ng malaki. Kailangan kong kausapin siya. Dapat maging patas ang lahat. Gusto mong sabihin sa kanya ang tungkol sa atin? Itinaas ni Katrina ang kanyang mga kilay. Sandaling tumigil ang kanyang puso. Gusto ko ng diborsyo. Matigas na sabi ni Miguel. Dapat tayong magkasama, Katrina. Opisyal. Umupo si Katrina sa sofa sa tabi niya.
Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ang saya ay may halong kaba. Paano ang negosyo? Sabi mo, nakapangalan sa kanya ang bahagi ng kumpanya. Nag-atubili si Katrina. Maaari niyang kunin ang kalahati. Huwag kang mag-alala. Hinila niya ito palapit. Hinalikan nang magaan sa tuktok ng ulo. May naisip na ako. Inilipat ko na ang mga pangunahing asset sa isang bagong kumpanya. Naaalala mo, yung account na binigyan kita ng access? Para yun sa mga problema. Kumunot ang noo ni Katrina. Pero legal ba yan? Hahanapan natin ng paraan. Hinila niya ito palapit. Papakiusapan ko si Dave na ihanda ang mga dokumento. Si Isabela, isang matalinong babae, maiintindihan niya na hindi na tayo para sa isa't isa. At kung hindi, may sapat akong koneksyon at pondo para makuha lang niya kung ano ang gusto kong iwan sa kanya. Ang tono niya ay nagparamdam kay Katrina ng panlalamig. Gaano niya nga ba talaga ito kakilala? Nakatigil si Isabela sa kanyang sasakyan sa tapat ng kondominium, kung saan pumasok si Miguel kalahating oras na ang nakalipas. Ang malamig na kalangitan ng Nobyembre ay nagbabantang umulan. Pinapagalaw ng hangin ang mga hubad na sanga ng puno. Ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa aspalto, sa ilalim ng ilaw ng poste. Nakita niya ang ilaw sa bintana ng ika-6 na palapag. Muli, naging kapaki-pakinabang ang sekretaryang si Ana. Aksidente niyang nabanggit ang address ni Katrina. Ang umaandar na makina ay tahimik na umuugong. Nagpapainit sa loob. Nanunuyo ang kanyang lalamunan. Sumasakit ang kanyang mga mata sa tensyon at hindi naiiyak na luha. Ang pagtiktok ng orasan sa dashboard ay tila binibilang ang oras ng kanyang kasal. Siyempre, maaari siyang umakyat at kumatok. Mahuli sila, mag-iskandalo, ibuhos lahat ng sakit at pait, marahil. Iyon mismo ang hinihintay niya, isang hysterical na eksena, kung saan mas madaling sabihin, kita mo, imposible kang pakisamahan. Pero ano ang saysay? Naisip ni Isabela, minamasahe ang kanyang sentido. Alam na niya ang lahat ng gusto niyang malaman. Hindi lang isang fling, kundi isang seryosong relasyon. Sapat na seryoso para magregalo ng alahas. At, base sa narinig na usapan ng sekretarya, sinimulan na niyang ilabas ang pera mula sa kanilang pinagsamang negosyo. Isang biglaang pagod ang bumalot sa kanya, na parang isang mabigat na kumot. Pagtataksil, kasinungalingan, financial machinations. Para saan ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa mga taong ito? Karapat-dapat ba siya sa ganitong trato? Nagring ang telepono sa kanyang bulsa. Nanginginig na parang buhay. Isabela, nasaan ka? Pangatlong araw na kitang tinatawagan. Ang boses ni Antonio ay nag-aalala. Sa likod, maririnig ang tahol ng mga aso. Marahil ay nasa kanyang dog kennel siya. Hello, Antonio. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Parang kinuskos ng liha ang kanyang mga talukap. Pasensya na. Maraming ginagawa. Anong ginagawa? Naka-leave ka, di ba? Tumawag si Sofia. Sabi niya, hindi ka pumapasok sa trabaho. Paano nalaman ni Sofia ang numero ng kanyang kapatid? Gusto sanang matawa ni Isabela. Maliit na mundo. Alam ng lahat ang lahat tungkol sa lahat. Ang tawa ay natigil sa kanyang lalamunan. Antonio, may problema ako. Nanginginig ang kanyang boses. Si Miguel, mayroon siyang ibang babae. Natahimik ang linya. Pagkatapos ay isang tuyong kalabog. Ang tunog na karaniwang ginagawa ni Antonio kapag isinasara ang kanyang balisong. Isang gawi mula sa kanyang panahon sa militar ang pagklik ng kutsilyo kapag ninenerbiyos. Gaano na katagal, naging matigas ang kanyang boses. Ilang buwan na yata, nakita ko sila ng magkasama. Binilhan pa niya ng kuwintas. Lumunok si Isabela, at mukhang sinusubukan niyang ilabas ang pera sa negosyo natin. Mahinang sabi ni Antonio. Ang kalmadong tono na iyon ay mas mapanganib kaysa sa anumang sigaw. Pupunta ako dyan ngayon. Nasaan ka? Hindi. Matigas na sagot ni Isabela. Wag na. Kaya ko ito. Isabela, makinig ka. Sinabi kong hindi.
Halos sumigaw siya. Kailangan kong mag-isip. Maging handa ka lang. Sige. Nag-aatubiling sumang-ayon ang kapatid. Pinatay ni Isabela ang telepono at nagpatuloy sa pagmamasid. Nanigas na ang kanyang puwit, ngunit hindi siya gumalaw, na parang isang predator na nag-aabang. Hindi nagtagal, isang taxi ang dumating, at lumabas si Miguel mula sa entrance. Walang jacket, medyo gusot, ngunit may isang kontentong ngiti sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kanyang relo. May tinipa sa telepono. Isang mensahe para sa kanya. Magtatagal ako sa meeting. Wag mo na akong hintayin. Sumiksik si Isabela sa upuan, bagaman sa dilim. Malamang na hindi siya makita. Sumakay ang lalaki sa kotse at umalis. Marahil ay uuwi na, para magpanggap na isang mabuting asawa. Naging napakainit sa loob ng sasakyan. Ibinaba ni Isabela ang bintana. Nilanghap ang malamig na hangin na agad na kumirot sa kanyang ilong. Sa katahimikan ng gabi, narinig ang isang malayong sipol ng tren. Naalala niya kung paano sila ni Antonio noong bata pa. Nag-iimbento ng mga kwento tungkol sa bawat sipol. Saan papunta ang tren? Sino ang sakay nito? Anong mga sikreto ang dala nito? Lumaki kami sa iisang bahay. Ngunit gaano kaiba ang naging landas ng aming mga buhay, naisip niya. Pinaandar ni Isabela ang sasakyan. Ang nagniningning na bintana sa ika-6 na palapag ay parang isang apoy na umaakit sa isang gamo-gamo. Gusto niyang makita ang kanyang karibal ng malapitan, maintindihan kung ano ang nakita ni Miguel sa kanya. Kabataan, paghanga, ang kakayahang makinig, pero hindi ngayon. Ngayon, kailangan niya ng payo mula sa isang taong hindi kailanman nagtaksil sa kanya. Nang makapagdesisyon, pinatakbo niya ang sasakyan patungo sa bahay ng kanyang kapatid, habang hawak ang manibela. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, malakas ka, kaya mo ito, at walang sino man ang kukuha sa iyo ng kung ano ang nararapat sa iyo. Oras na para kumilos. Pagkatapos ng pakikipag-usap sa kanyang kapatid, tila nagising si Isabela mula sa isang mahabang tulog. Ang pait at sakit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Iminungkahi ni Antonio ang direktang paraan humingi ng paliwanag. Mag-iskandalo, ngunit pinili niya ang ibang taktika. Katahimikan at pagmamasid. Impormasyon ang kanyang sandata. Bumalik siya sa ospital, kung saan muli siyang si Dr. Villanueva may kakayahan. Kalmado. Iginagalang. Isang lugar kung saan siya pinahahalagahan. Hindi tulad sa sarili niyang tahanan. Noong Miyerkules ng umaga, mahinahon siyang nagpaalam kay Miguel. Gaya ng dati, nangangakong babalik ng 7:00. Hindi man lang nito inangat ang tingin mula sa telepono. Isa na namang mensahe mula kay Katrina, hula ni Isabela. Huwag mo akong hintayin para sa hapunan, sabi nito. May mahalagang meeting. Siyempre, ngumiti siya. Good luck. Ang ICU ay nangangailangan ng buong konsentrasyon. 10:00 ng umaga, isang pasyente na may atake sa puso ang dumating, isang matandang lalaki na may takot sa mga mata at malamig, nanginginig na mga daliri. Doktora, mamamatay na ako. Bulong niya habang sinusuri ni Isabela ang ECG. Hindi ngayon. Matigas niyang sagot. Mahigpit na hinawakan ang malamig nitong kamay. Hindi sa duty ko. Mamamatay na ako. Mamamatay na ako. Nagbigay siya ng mga utos sa isang malinaw na tono. Dito, may bigat ang kanyang mga salita. Dito, iginagalang siya. 4:00 na nang magring ang telepono sa doctor's lounge. Ang pinuno ng departamento. Villanueva, may minuto ka ba? Ang kanyang boses ay hindi karaniwang malambot. Sa kanyang opisina, amoy kape at antiseptiko. Si Dr. Reyes, isang malaking lalaki na may mabait na mga mata, ay tumango sa upuan sa tapat. Magre-retiro na ako, Isabela, sabi niya. Nang walang paligoy, pagkaraan ng 2 buwan, at gusto kong ialok sa iyo ang aking posisyon. Napakurap si Isabela sa pagkalito. Sa akin? Sino pa nga ba? Sabi niya. Ang pinakamahusay na espesyalista sa departamento. Bukod dito,
Palagi mong inuuna ang etika ng medical. Para sa iyo, ang do no harm ay hindi lang mga salita. Isang linggo na ang nakalipas. Ang balitang ito ay magiging parang isang lobo na magdadala sa kanya sa tuktok ng propesyonal na kaligayahan. Ngayon, halos hindi ito makalusot sa makapal na ulap ng kanyang mga personal na problema. Isang pag-angat sa karera at isang personal na kalamidad. Gaano ka-ironic ang mga pagkakataon. Isang malaking karangalan po, sagot niya. Kailangan ko pong pag-isipan. Huwag lang masyadong matagal. Babala ni Dr. Reyes. May iba pang kandidato. Tumango si Isabela. Naramdaman ng isang kakaibang kapayapaan. Nag-aalok ang buhay ng isang bagong simula sa mismong sandali. Nagumuho ang dati. Ipapaalam ko po ang aking desisyon sa loob ng isang linggo. Sabi niya. Habang tumatayo. At Isabela. Tawag ng hepe. Nang nasa pinto na siya. Ano man ang mangyari. Kaya mo yan. Naniniwala ako sa iyo. Ang kanyang mga salita ay sumunod sa kanya hanggang sa matapos ang kanyang shift. Ano man ang mangyari. Kaya mo yan. Nahulaan ba niya? O ito ay karaniwang suporta lang? Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay tama siya. Umuwi si Isabela nang mas maaga kaysa karaniwan, bandang 5:00. Naging abala ngunit produktibo ang araw. Mga buhay na nailigtas, isang alok ng promosyon, at isang bagong determinasyon na alamin ang katotohanan tungkol sa sarili niyang asawa. Naging maulap ang gabi. Isang mahinang ambon ang bumagsak. Dumadampi sa kanyang mga balikat at buhok, na may malamig na kahalumigmigan. Tahimik niyang binuksan ang pinto gamit ang kanyang susi, nang walang karaniwang kalansing. Sa entrada, 2 coat. Isa para sa lalaki, at isa para sa babae. Hindi pamilyar sa kanya. Isang beige trench coat na may brown na sinturon. Mahal. Stylish. Ang mga stiletto itim. Makintab ay nakatabi sa mga sapatos ni Miguel. Hirap siyang huminga. Nanikip ang kanyang lalamunan. Na parang may hindi nakikitang kamay. Kaya hindi lang sila nagkikita sa mga restaurant o sa apartment niya. Dinala niya ang kabit sa kanilang bahay, sa kanilang kuta, sa kanilang kanlungan. Mula sa silid tulugan, may mga tunog, kaluskos ng damit, pigil na tawa, langit-ngit ng kama ang kanyang kama, ang mismong kama kung saan madalas siyang umiyak, dahil sa mga bigong pagsubok na magbuntis. Kung saan siya naghanap ng aliw, kung saan siya umasa ng pangunawa, natigilan si Isabela sa pasilyo. Nakasandal sa dingding. Sa ilalim ng kanyang palad, ang malamig na wallpaper na may bahagyang tekstura. Nagdilim ang kanyang paningin. Nasusuka siya. Kumakabog ang kanyang puso, nang malakas na umalingaw sa kanyang sentido na may pumipintig na sakit. Huminga siya ng malalim sa ilong. Pinigil ang hangin. Dahan-dahang inilabas sa bibig. Isa pa. Nagbilang siya hanggang 10. Tulad ng bago ang isang komplikadong operasyon. Pinalitan ng rasyonal na pag-iisip ang emosyon, nag-iwan ng espasyo para sa isang malamig, kristal na kalinawan. Sigurado ka bang hindi siya uuwi ng maaga? Narinig ang boses ng babae, na may malinaw na velvety tones. Ang parehong boses na narinig niya sa pasilyo ng opisina. Oo naman, sagot ni Miguel, na may tiwalang tono. May duty siya hanggang 7:00 ngayon. Lumunok si Isabela, at dahan-dahang naglakad sa pasilyo. Ang parke ay bahagyang lumangit-ngit sa ilalim ng kanyang mga hakbang. Ang pinto sa silid tulugan ay bahagyang bukas. Isang manipis na guhit ng liwanag ang pumasok sa pasilyo. Bumabagsak sa madilim na karpet. Narinig niya ang kanilang paghinga. Naamoy ang pabango, isang mabigat, matapang na amoy, na may nota ng jasmine at patchouli. Hindi niya amoy. Amoy ng iba. Itinulak niya ang pinto. Tahimik na lumangit-ngit ang mga bisagra. Sa kanilang kama, nakaupo sina Miguel at Katrina. Halos hubad. Ang kanyang damit ay bukas. Nagpapakita ng kanyang dibdib. Ang blusa niya ay nakakalat sa sahig. Isang cream na sutla sa madilim na parke. Magulo ang kanilang buhok.
Namumula ang kanilang mga mukha. Sa leeg ni Katrina ay nakasabit ang mismong sapphire na kuwintas. Kumikinang ito sa dilim ng silid. Isang matingkad na kulay laban sa hubad na balat. Ang amoy ng pabango ng ibang babae, na may halong amoy ng pagtatalik, ay tumama sa kanyang ilong. Matamis, mabigat, nakakasakal. Sa isang segundo, isang kumpletong katahimikan ang naghari sa silid. Napakalalim na narinig ni Isabela. Ang kanilang paghinga mabilis, putol-putol. Pagkatapos ay sumigaw si Katrina. Matinis at maikli. Hinahatak ang kumot. Kumaluskos ang tela, na parang mga tuyong dahon ng taglagas. Tumayo si Miguel. Namumutla. Ang puti ng kanyang mga mata ay tila hindi natural na maliwanag laban sa kanyang namumutlang mukha. Isabela. Ako. Nagsimula siya. Nauutal. Ngunit itinaas niya ang kanyang kamay. Pinipigilan ang agos ng mga salita. Ang kanyang palad ay nanatili sa hangin. Matatag at determinado. Tulad ng isang siruhano, bago ang operasyon. Huwag na. Ang kanyang boses ay hindi natural na kalmado. Walang panginginig. Walang pagkabali. Naiintindihan ko ang lahat. Tiningnan niya sila. At sa loob niya ay walang anuman, walang matinding galit, walang pag-iyak. Tanging isang malamig na kawalan. Isang halos klinikal na pagdistansya, kung saan pinapanood niya ang pagbabago ng pulso sa isang monitor. Tibok, tibok, tibok. Ngayon lang niya sinusubaybayan ang sarili niyang tibok ng puso pantay. Kalmado. Masyadong kalmado para sa ganitong sitwasyon. Maghahanda ako ng hapunan, sabi niya sa wakas. Nagtataka sa sariling kahinahunan. Magbihis kayo at bumaba sa dining room. Sa tingin ko, mayroon tayong dapat pag-usapan. Sa mga salitang iyon, tumalikod si Isabela at lumabas. Maingat na isinara ang pinto. Sa likod niya, narinig ang isang bulong. Nagmamadali, nauutal. May mabilis na sinasabi si Katrina kay Miguel. Nanginginig ang kanyang boses sa takot. Wala siyang pakialam. Isang kakaibang ginhawa ang bumalot sa kanya. Ngayon, alam na niya ang katotohanan. Walang duda, walang pag-asa, walang ilusyon. Ito ay halos isang pisikal na pakiramdam, na parang nagbaba siya ng isang mabigat na backpack mula sa kanyang mga balikat. Sa kusina, binuksan niya ang ilaw. Kumuha siya ng mga sangkap mula sa ref, malamig, madulas na gulay, isang matigas na piraso ng karne. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit sa kabuuan, nanatili siyang mahinahon. Nagpatugtog siya ng musika. Isang bagay na klasikal. Vivaldi. Ang tahimik, ritmikong tunog ng mga violin, ang kabaligtaran ng bagyo na dapat sana ay nagaganap sa kanyang kaluluwa. Ang kutsilyo ay ritmikong tumatama sa sangkalan. Tuk-tuk-tuk, karne, sibuyas, pampalasa, lahat ay tulad ng dati, na para bang ito ay isang ordinaryong gabi. Ang tubig sa kaserola ay dahan-dahang kumukulo. Naglalabas ng mga ulap ng singaw. Ang mantika sa kawali ay sumisirit at pumuputok. Pinupuno ang kusina ng isang pamilyar, lutong bahay na amoy. Ang tunog ng kutsilyo ay nagpatahimik sa kanyang mga iniisip. Ang pangunahing ulam. Adobo. Ang paboritong pagkain ni Miguel. Malambot na baka. Bawang. Toyo. Sa isa pang kaserola, nagpakulo siya ng kanin. Ang mga puting butil ay lumubog sa kumukulong tubig na may mahinang tilamsik. Sa ikatlong burner, isang side dish. Lahat ay tumpak, sinusukat, na parang isang operasyon. Sa kanyang isip, isang plano ang nabuo, malinaw. Pinag-isipan, walang awa. Hinihiwa niya ang sibuyas. Ngunit nakikita niya sa harap niya ang isang balangkas ng mga susunod na hakbang na parang isang plano ng operasyon para sa isang komplikadong pamamaraan, tulad ng madalas nilang sabihin ni Miguel sa mga hapunan. Kasama ang mga kaibigan, ang paghihiganti ay isang putahe na pinakamahusay na ihain ng malamig. Kung gayon, ang kanyang paghihiganti ay magiging nagyayelo. Ang tunog ng maingat na mga hakbang sa likod niya. Langit-ngit ng sahig. Tahimik na paghinga. Hindi lumingon si Isabela.
Nagpatuloy sa paghalo ng sarsa gamit ang isang kahoy na kutsara. Ang amoy ng mga pampalasa ay umaakyat mula sa kaserola, bumabalot sa kanya sa isang makapal na ulap. Isabela, hindi tiyak ang boses ni Miguel. Kailangan nating mag-usap. Siyempre, lumingon siya. Pinupunasan ang kanyang mga kamay sa apron. Sa hapunan. Katrina, pasok ka. Huwag kang tumayo dyan sa pinto. Ang kabit ng kanyang asawa ay hindi tiyak na pumasok sa kusina. Mukha siyang nalilito. Itim na palda, puting blusa, maayos na buhok. Ang sapphire na kuwintas ay nakasabit pa rin sa kanyang leeg. Aalis na yata ako. Bulong niya. Hindi. Hindi. Ngumiti si Isabela. Samahan mo kami. Matagal ko nang gustong makilala ka, Katrina. Napakarami nang naikwento sa akin ni Miguel tungkol sa iyo. Ang kasinungalingan ay lumabas sa kanyang mga labi. Nang madali at natural, tumingin si Katrina kay Miguel, na bahagyang tumango. Manatili ka. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kumpletong pagkalito. Malinaw na inaasahan niya ang isang iskandalo, luha, basag na plato. Ngunit hindi ang malamig, nakahinahunan na ito. Maupo kayo, turo ni Isabela sa mga upuan. Halos handa na ang hapunan. Kumuha siya ng isang mamahaling pulang alak na dinala mula sa France. Isang bote na iningatan nila ni Miguel para sa isang espesyal na okasyon. Hindi ba't espesyal na okasyon ngayon? Naisip niya, habang nagsasalin ng madilim na likido sa mga baso. Isang tensyonadong katahimikan ang namayani sa mesa. Kinakabahang tinatapik ni Miguel ang kanyang mga daliri sa mesa. Nakayuko si Katrina. Si Isabela lang, ang tila relax. So, sabi niya, inilalagay ang mga plato. Gaano na kayo katagal? Nagulat si Miguel. Isabela, ako. Huwag mong sabihing hindi ito ang iniisip ko. Ngumisi siya. Nahuli ko kayo sa aming kama. Sa aking bahay. Hindi ako bulag. At hindi ako tanga. Miguel, 4 na buwan. Hindi inaasahang sagot ni Katrina. Itinaas ang kanyang mga mata. 4 na buwan na kami. Pinuri ni Isabela ang kanyang katapatan. At least, isa sa inyo ang hindi nagsisinungaling. Naiintindihan ko. Tumango siya. Umupo sa mesa. At kailan ninyo binalak sabihin sa akin? Nabulunan si Miguel sa alak. Plano kong sabihin ngayong linggo. Gusto kong makipag-usap. 4 na buwan. At ngayon mo lang binalak makipag-usap. Umiling si Isabela. Ang cute. Tikman mo ang adobo, Katrina. Ito ang signature dish ng aming pamilya. Ang pagiging katawa-tawa ng sitwasyon ay pisikal na nararamdaman. Ang asawa, ang mister, at ang kabit sa iisang mesa. Hindi tiyak na kinuha ni Katrina ang tinidor. Nakaupo si Miguel. Hindi ginagalaw ang kanyang pagkain. Isabela, hindi ko maintindihan. Sabi niya sa wakas. Bakit ka ganyan kakalmado? Uminom siya ng alak. Nasiyahan sa kanyang pagkalito. Ano ang gusto mo? Nasumigaw ako, mag-hysterical? Kalmutin ang mukha ng kabit mo. Umiling siya. Hindi, Miguel. Masyado kong iginagalang ang sarili ko para sa mga ganoong eksena. Natahimik muli. Tanging ang tunog ng mga kubyerto sa plato. Nagpaplano ba kayong magdiborsyo? Tanong ni Isabela. Oo, matigas na sagot ni Miguel. Gusto kong makasama si Katrina. Opisyal. Gaano ka predictable? Ngumiti si Isabela. Tinitingnan ang nalilitong si Katrina. At gusto mo ring kunin ang kumpanya? Nanigas si Miguel. Isabela, wag na muna nating pag-usapan yan ngayon. Aayusin natin ito ng sibilisado. Oh, sigurado ako. Humigop siya ng sabaw. By the way, Miguel, naisip ko lang, baka dapat magkaroon tayo ng family dinner? Imbitahan natin ang mama mo, si Dave, at ang asawa niya, at ilang kaibigan sa Sabado. Ano? Tinitigan niya ito na parang baliw. Para saan? Bakit hindi? Nagkibit balikat siya. Bago natin opisyal na i-anunsyo ang diborsyo, maaari tayong magkaroon ng isang paalam na gabi para sa ating 15 taong kasal. Bukod dito,
magiging madali na sabihin sa lahat ng sabay-sabay, di ba? Umubo si Katrina. Ibinaba ang kanyang tinidor. Aalis na yata ako. Bulong niya. Kailangan ninyong mag-usap ng pribado. Maaari kang manatili. Malumanay na ngumiti si Isabela. Bahagi ka na ng kuwentong ito, Katrina. Hindi. Talaga. Kailangan ko nang umalis. Tumayo ang dalaga. Iniiwasan ang tingin ni Isabela. Salamat sa hapunan. Ang kanyang mga takong ay mabilis na tumunog sa pasilyo. Kumalabog ang pinto. Naiwan silang dalawa ni Miguel. Isabela, ano ang nangyayari? Tiningnan niya ito na parang isang alien. Umiinom ka ba ng gamot? O shock lang ito? Mas gusto mo ba ng hysterical na eksena? Ngumisi siya, para pagkatapos, may malinis kang konsensya na sabihing. Kita mo, napaka-unstable mo. Imposible kang pakisamahan. Pinunasan ni Miguel ang kanyang mukha. Hindi kita maintindihan. Sa tingin ko, ako ang perpektong nakakaintindi sa iyo. Inalis niya ang kanyang plato. So, maghahapunan tayo sa Sabado. Bakit mo kailangan ito? Umiling siya. Isipin mo na lang na ito ang hiling ko. Ang huling pabor. Tumayo si Isabela mula sa mesa. Kinokolekta ang mga pinggan. At Miguel, matagal ko nang alam ang tungkol sa iyong relasyon. Hindi lang ngayon, namutla siya. Ano? Napakaganda ng sapphire na kuwintas. Ngumiti siya. Bagay kay Katrina. Sa susunod, wag mong iiwan ang mga resibo sa bulsa ng iyong jacket. Lumabas si Isabela sa kusina. Iniwan ang kanyang asawa na nakanganga. Umakyat sa silid tulugan. At inilagay ang bed linen sa laundry basket. Pinalitan niya ang kama ng sariwang set, binuksan ang bintana. Pinapasok ang malamig na hangin ng gabi, na nagpalayas sa amoy ng pabango ng ibang babae. Unang hakbang. Tapos na, naisip niya, habang inilalatag ang kumot. Ngayon, kailangan na lang, iorganisa, ang family dinner na iyon. Ang sorpresa, para sa kanyang asawa, at sa kabit nito. Lumipas ang 1 linggo, matapos mahuli ni Isabela, ang kanyang asawa kasama ang kabit nito. Naglalakad si Miguel sa apartment, na parang sa isang minahan. Maingat. Nag-iingat. Inaasahan niya ang isang iskandalo, luha, panunumbat, ngunit sa halip ay nakatagpo siya ng isang magalang na ngiti at kalmadong mga tingin mula sa kanyang asawa. Sa ospital, ibinuhos ni Isabela ang kanyang sarili sa trabaho. Ang tunog ng mga cardiac monitor, ang amoy ng antiseptiko, ang malamig na mga metal na instrumento sa kanyang mga kamay. Lahat ng ito ay nagpabalik ng pakiramdam ng kontrol. Naaprubahan na ang iyong promosyon, sabi ng hepe. Inilagay ang mga papel sa kanyang mesa. Simula sa unang araw ng buwan, ikaw na ang pinuno ng departamento. Dr. Isabela Villanueva. Tumango siya. Naramdaman ang isang kakaibang kontradiksyon, isang propesyonal na pag-angat sa gitna ng isang personal na kalamidad. Salamat po, Dr. Reyes. Kinuha niya ang mga dokumento. Naramdaman ang gaspang ng papel. Hindi ko po kayo bibiguin. Alam ko. Nag-atubili siya sa pinto. Ang mahalaga, tandaan mo ang ating prinsipyo. Do no harm. Natigilan si Isabela. Ang pundasyon ng etika ng medikal. At ano ang pinaplano niya ngayon? Hindi ba niya gustong manakit? Karapat-dapat ba si Miguel sa awa? Iwinaksi niya ang mga pagdududa. Ang plano ng paghihiganti ay nangangailangan ng maingat na paghahanda. Ang opisina ng abogadong si Attorney Clara Santos ay nasa isang lumang gusali. Maingay na parke, amoy ng mga lumang libro, at kape. Ang kaibigan niya noong kabataan ay ngayon ang pinakamahusay na espesyalista sa mga usaping pampamilya sa lungsod. Matapos ang sarili niyang maingay na diborsyo. Nakita kita sa ospital, sabi ni Clara. Mahigpit na niyakap si Isabela. Amoy citrus ang kanyang pabango. Mukha kang haggard. Pero matatag ka. Magaling. Nagloloko si Miguel. Walang paligoy na sabi ni Isabela. Umupo sa isang leather na upuan. Malamig, at may mga lamat. Gusto niyang makipagdiborsyo.
at kunin ang negosyo. Sumipol si Clara. Sinusuri ang mga dala niyang dokumento. Ang kaluskos ng papel ay humalo sa pagtiktok ng isang lumang orasan sa dingding. Klasikong iskema. Nasa middle age na lalaki. Batang kabit. Mga plano para sa isang bagong buhay. Gamit ang kung ano ang binuo sa nakaraan. Itinaas niya ang kilay. Tinatapik ang panulat sa mesa. Pero, may magandang balita. Ang kumpanya ay legal na nakapangalan sa iyo. Ano? Lumapit si Isabela. Lumangit-ngit ang leather ng upuan. Noong nagsisimula kayo, ikaw ang nagpumilit nito. Naaalala mo ba? Ipinakita ni Clara ang naninilaw na mga dokumento ng pagpapatala. Matalino. Ang mana mo, ang kumpanya mo, siya ay isang manager lang. Tiningnan ni Isabela ang mga papel. Naaalala ang pagpirma ng mga dokumento. 15 taon na ang nakalipas. Iminungkahi ng abogado na ipangalan sa kanya ang kumpanya. Iwinasiwas ito ni Miguel. Ano ang pagkakaiba? Pamilya naman tayo. Malamang na naglalabas siya ng mga asset, sabi ni Clara. Isinara ang folder na may tuyong kalabog. Kailangan natin ng audit. Agad-agad. May impormasyon ako. Kinuha ni Isabela ang kanyang telepono. Bahagyang nanginginig ang mga daliri. Nahanap ko sa kanyang computer. Isang bagong kumpanya. Binuksan 3 buwan na ang nakalipas. Eksakto noong nagsimula ang relasyon. Tumango ang abogado. Tinitingnan ang screen. Saan ka natuto? Sa ospital? Ang pag-hack? Sa sistema? Ang unang natututunan mo? Mahinang ngumiti si Isabela. Naramdaman ang biglaang pagod. Ang mga password sa computer ay hindi nagbago. Mula noong araw ng aming kasal, mabilis na sinuri ni Clara ang mga materyales. Gumagawa ng mga tala. Ang pagkaskas ng panulat sa papel ay tila nakabibingi sa katahimikan ng opisina. Ito ang kailangan natin. Kinagat niya ang kanyang labi. Ang mga asset ay inilalabas sa pamamagitan ng isang iskema ng mga pecking order. Ngayon malinaw na kung bakit ang kabit ang namumuno sa PR department. Sa pamamagitan niya dumadaan ang mga pangunahing bayad. Ano ang dapat kong gawin? Nanginginig ang boses ni Isabela at nagalit siya sa sarili dahil sa kahinaang ito. Wala. Inilagay ni Clara ang mga dokumento sa isang folder. Kumilos ka tulad ng dati. Ihanda ang iyong family dinner. At ihahanda ko ang kaso para sa fraud. Kung kikilos tayo ngayon, maitatago niya ang lahat. Kailangan natin ng tamang sandali. Nakipagkita si Isabela sa kanyang kapatid sa bahay nito, sa labas ng lungsod. Ang langit-ngit ng duyan sa beranda. Ang amoy ng basang damo. Pagkatapos ng ulan, tahimik na pinakinggan ni Antonio ang kuwento. Tanging ang mga panga niya ang gumagalaw. Hahanapin ko ang gagong yan. At nagsimula siya. Kinuyom ang kanyang mga kamao hanggang sa mamuti. Hindi! Matigas na pinutol ni Isabela. Ngunit may kung anong kumirot sa loob niya dahil sa kanyang proteksyon. Ako na ang bahala dito. Nakaupo sila sa beranda. Ang tsaa sa mga tasa ay matagal nang lumamig. Ang madilim na likido ay may manipis na pelikula. Tinitigan ni Antonio ang kanyang kapatid na parang ngayon lang niya ito nakita. Kaya mo ba? Tanong niya sa wakas. May pag-aalala sa kanyang boses. Saglit na ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay. At sumasakit ang kanyang dibdib sa pagtataksil. Kaya ba niya? Hindi ba siya bibigay sa huling sandali? May plano ako. Tumango siya sa wakas. Nalampasan ng panandali ang kahinaan. Kukunin ko ang lahat ng sa akin. At iiwan ko sa kanila ang isang mapait na lasa bilang alaala. Ipagmamalaki ka ni Mama. Hindi inaasahang sabi ni Antonio. Nakatingin sa hardin. Hindi rin siya nagpapatawad ng pagtataksil. Nagulat si Isabela. Bumalik ang alaala ng kanyang ina, na iniwan ang kanyang ama matapos ang isang pagtataksil. Palaging may dignidad, walang luha, at hysterical na eksena. Umuulit ba ang kasaysayan? Nandito ako sa hapunan na yan, sabi ng kapatid. Hinawakan ang kanyang malamig na mga daliri, para lang kung sakaling mawalan siya ng kontrol. Sige, sumang-ayon siya. Nagpapasalamat sa kanyang suporta. Pero bisita ka lang.
walang kabayanihan. Sa bahay, malinaw na naghahanda si Miguel para sa isang seryosong usapan. Pinanood ni Isabela kung paano siya nag-ensayo sa harap ng salamin sa banyo. Hindi alam na hindi ganap na sarado ang pinto. Ang ingay ng tubig ay nagpatahimik sa kanyang mga hakbang. Isabela, kailangan nating pag-usapan ang hinaharap ng kumpanya. Tumikhim siya. Inaayos ang kwelyo ng kanyang damit. Ito ay ating pinagsamang negosyo. Isang patas na paghahati. Lumayo siya sa pinto. Idinikit ang kanyang palad sa dibdib. Kumakabog ang kanyang puso. Hindi na atin. Naisip ni Isabela. Sinusubukang pakalmahin ang panginginig sa kanyang mga tuhod. Sa hapunan, ang tunog ng mga tinidor at kutsilyo ang sumira sa mabigat na katahimikan. Sa wakas ay nagsalita si Miguel, iniiwasan ang kanyang tingin. Tungkol sa Sabado, nagsimula siya, kinakabahang tinatapik ang kanyang mga daliri sa mesa. Seryoso ka bang gusto mong tipunin ang lahat? Bakit kailangan nating magpalabas? Dahan-dahang ninungguya ni Isabela ang pagkain. Na tila walang lasa. Parang karton, hindi palabas. Kundi isang marangal na pagtatapos. Sagot niya. Naglalagay ng salad. Ang malutong na mga dahon ay nagpakalma sa kanyang nerbiyos. Ang 15 taon ay karapat-dapat kahit man lang dito at siya. Natigilan siya. Kumalansing ang tinidor sa plato. Iimbitahan mo ba si Katrina? Siyempre. Ngumiti si Isabela. Naramdaman kung paano nanigas ang mga kalamnan sa kanyang mukha sa peking ngiti na iyon. Bahagi na siya ng buhay mo. Magiging interesado ang lahat na makilala siya. Namula si Miguel, bumigat ang kanyang paghinga, ngunit hindi siya nagsalita. Nakita ni Isabela kung paano umiikot ang mga gulong sa kanyang isip. Plano niyang i-anunsyo ang diborsyo, ngunit gusto muna niyang ayusin ang isyu sa negosyo. At ang pag-imbita kay Katrina ay sumisira sa kanyang mga plano. Ano ang gusto mong pag-usapan? Tanong niya. Uminom ng tubig. Ang malamig na likido ay nakakapresko sa kanyang tuyong lalamunan. Tungkol sa kumpanya. Tumikhim siya, pinaglalaruan ang napkin. Kailangan nating magdesisyon. Pagkatapos ng hapunan, malumanay na pinutol ni Isabela. Inilagay ang kanyang palad sa mesa sa pagitan nila. Sa Sabado, sa harap ng lahat, mas magiging patas iyon. Binigyan niya ng diin ang huling salita. Kinuyom ni Miguel ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Ngunit tumango. Palagi niyang iniiwasan ang mga pampublikong komprontasyon. Nang mag-isa, tinawagan ni Isabela si Clara. Binalot ng gabi ang apartment. Tanging ang desk lamp ang nagbibigay ng malambot, dilaw na ilaw. Handa na ba ang lahat? Tanong niya, kinakabahang naglalakad sa sala. Mga dokumento, ebidensya, reklamo sa pulisya, nakapos hanggang sa iyong senyas. Sagot ng kaibigan. Sa telepono, maririnig ang kaluskos ng mga papel. Sigurado ka bang gusto mo ng ganitong publisidad? Huminto si Isabela sa bintana. Tinitingnan ang mga ilaw ng gabi sa lungsod. Sumagi sa kanyang isip, do no harm. Ang prinsipyo ng kanyang buong buhay. Ngunit ang isang makatarungang paghihiganti ba ay pinsala? Hindi ba't mas malaki ang sakit na idinulot ni Miguel sa kanya? Oo, sigurado ako. Matigas niyang sabi, nalampasan ang panandali ang pag-aalinlangan. Ang 15 taon ng panloloko ay karapat-dapat sa isang pampublikong pagbubunyag. Gusto kong malaman ng lahat kung sino talaga siya. Tinapos niya ang usapan at binuksan ang isang photo album. Lumangit-ngit ang leather na takip sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang kanilang kasal, mga nakangiting mukha, mga pag-asa. Lahat ng ito ay tila dayuhan na ngayon, na parang mga eksena mula sa isang hindi pamilyar na pelikula. Isinara ni Isabela ang album at binuksan ang listahan ng mga bisita para sa hapunan sa Sabado. Ang ina ni Miguel, ang kanyang mga business partner, mga karaniwang kaibigan, at si Katrina. Ang perpektong manonood para sa kanyang huling akto sa dula na tinatawag na kasal. Tumunog ang telepono. Mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Si Katrina ito. Kailangan nating mag-usap. Pribado. Nanigas si Isabela.
Ano ito? Isang patibong? Pinapunta ni Miguel ang kanyang kabit? Nag-alinlangan ang kanyang daliri sa keyboard. Sasagot ba? O babalewalain? Paano kung may impormasyon doon na maaaring magbago ng lahat? Sa wakas, nag-type siya. Biyernes, 3 p.m., Lantana Cafe. At idinagdag, mag-isa kang pumunta. Naging mas komplikado ang laro, ngunit handa si Isabela. Sa pinakamasamang kaso, ang pagkikita kay Katrina ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong tingnan sa mga mata ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. At marahil, makita doon ang parehong bagay na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Takot sa hinaharap at ang mapait na lasa ng kasalukuyan. Mainga ang Lantana Cafe. Kalansing ng mga tasa, mga mahinang usapan, ang pagsirit ng coffee machine, ngunit ang kanilang mesa sa sulok ay nagbibigay ng relatibong privacy. Kinakabahang tinatapik ni Isabela ang kanyang mga daliri sa malamig na ibabaw ng mesa. Pinagmamasdan ng pinto. Nahuli si Katrina ng 15 minuto. Pumasok na humihingal. At namumula ang mga pisngi. Walang makeup at sapphire na kuwintas. Mukha siyang mas bata at mas mahina. Amoy siyang magaang pabango at kaba. Salamat sa pagpayag mong makipagkita, sabi niya sa nanginginig na boses, umupo sa upuan. Kinakabahang pinaglalaruan ng kanyang mga kamay, ang strap ng kanyang bag. Hindi ko alam kung kanino lalapit. Nakikinig ako. Malamig na sagot ni Isabela. Naramdaman ang isang kakaibang halo ng galit at awa para sa babaeng ito. Pero tandaan mo, kung ito ay isang patibong, hindi. Mabilis na umiling si Katrina. Hindi ito patibong. Ako lang. Huminga siya ng malalim, na parang bago tumalon sa tubig. Si Miguel. Hindi siya ang taong inaakala mo, sabi niya. Lumapit. Nakahanap ako ng mga dokumento sa kanyang laptop. Plano niyang iwanan kayong pareho ng walang pera ikaw at ako. Napuno ng luha ang kanyang mga asul na mata. Akala ko mahal niya ako. Pero ginamit niya lang ako. Sa pamamagitan ng aking departamento. Naglalabas siya ng pera mula sa kumpanya. Pumirma ako ng mga dokumento. Hindi ko naiintindihan. Tahimik na kinuha ni Isabela ang kanyang telepono. Dumulas ang kanyang daliri sa screen. Ipinakita ang mga larawan ng parehong mga dokumento. Doktor ako. Hindi tanga, sabi niya. Pinagmamasdan kung paano lumaki ang mga pupil ng kanyang kausap. Alam ko ang lahat. At bukas, malalaman ng lahat. Tiningnan siya ni Katrina nang may pagkamangha, na may halong hiya. Natigilan siya. Isang iniwang asawa. Mapait na ngumisi si Isabela. At hindi ka mukhang isang mapanlinlang na mang-aagaw. Mukhang pareho tayong nagkamali sa iisang lalaki. Isang kakaibang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Hindi puot, kundi halos pakikiisa. Ano ang plano mong gawin? Bulong ni Katrina. Hinawakan ang tasa ng kape, gamit ang dalawang kamay, na para bang naghahanap ng init. Pumunta ka sa hapunan, tumayo si Isabela, naramdaman ang biglaang pagod. Makikita mo. Pupunta ako. Matigas na sabi ni Katrina. Sa tingin ko, karapat-dapat akong nandoon, kahit man lang para makita kung paano niya tatanggapin ang nararapat sa kanya. Iniwan ni Isabela ang pera, para sa hindi nagalaw na kape, at lumabas sa sariwang hangin, huminga ng malalim. Ang usapan ay nag-iwan ng isang kakaibang lasa pait, na may halong hindi inaasahang ginhawa. Hindi lang siya ang biktima. Ang gabi ng Sabado ay malamig. Tinatangay ng hangin ang mga ulap sa dumidilim na kalangitan. Sa apartment, amoy sariwang baked goods, mga bulaklak, at ang espesyal na tensyon na nauuna sa isang bagyo. Si Isabela, na nakasuot ng isang itim na damit na yumayakap sa kanyang katawan, ay tinatapos ang pag-aayos ng mesa. Tahimik na kumakalansing ang mga kubyertos na pilak, porselana. Ang mga kandila ay nagbibigay ng mga kumikinang na anino sa mga dingding. Dahan-dahang hinaplos ng kanyang mga daliri ang isang folder ng mga dokumento. Naramdaman niya ang lamig at gaspang ng papel. Handa na ang lahat. Ang kanyang puso ay tumitibok ng pantay at kalmado, tulad ng bago ang isang komplikadong operasyon.
Biglang tumunog ang doorbell. Nagpagulat sa kanya. Ang ganda mo, sabi ni Miguel. Sinusuri siya. Kinakabahang inaayos ng kanyang kamay, ang kanyang sutlang kurbata. Ang kanyang mga mata ay gumagala sa silid, hindi humihinto sa anumang bagay. Salamat. Ngumiti siya. Iniisip na ito ang kanilang huling gabi ng magkasama. 15 taon na magtatapos dito. At ngayon, isa-isang dumating ang mga bisita. Napuno ang silid ng mga boses. Tawa, kaluskos ng damit. Ang mga amoy ng iba't ibang pabango ay humalo sa amoy ng mga nakasinding kandila. Isang matamis, halos nakakasakal na cocktail, kalansing ng mga baso, mga mahinang usapan, isang tensyonadong paggalang. Si Aling Teresita, ang ina ni Miguel, ay niyakap ang kanyang manugang, na may amoy ng parehong pabango, noong una silang magkita. Mukha kang pagod, Isabela. Bulong niya. Mahigpit na hinawakan ang kamay ni Isabela sa kanyang mga kulubot na daliri. Ayos lang. Malapit nang maging maayos. Sagot ni Isabela. Napansin kung paano nanigas si Miguel na nakatayo sa malapit. Namuti ang kanyang mga daliri sa baso. Huling dumating si Katrina. Hindi tiyak, maputla, nakasuot ng isang formal na madilim na asul na damit, walang sapphire na kuwintas. Nang makita siya ni Miguel, ang kanyang mukha ay mula sa tensyonado ay naging takot. Mabilis siyang tumawid sa silid. Sinusubukang harangin siya sa pinto. Ngunit naunahan siya ni Isabela. Katrina, masaya akong nakarating ka. Sabi niya sa isang matinis na boses. Nakakuha ng atensyon ng mga bisita. Hayaan ninyong ipakilala ko siya sa inyo. Bilang kasamahan ni Miguel. Sinuri ng biyenan ang dalaga. Isang sanay. Matalas na tingin. Isang babaeng kayang makita ang kalooban. Naging mas tahimik ang silid, nang maupo na ang lahat sa mesa. Ang puting mantel ay tila isang larangan ng digmaan bago ang laban. Tumayo si Isabela. Hawak ang isang kristal na baso, kung saan tumatakbo ang mga bahaghari sa mantel. Para sa katotohanan, malinaw niyang sabi. Nakatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Halos mabulunan si Miguel sa alak. Nakita niya kung paano gumalaw ang kanyang Adam's apple, at pagkatapos, mahinahon na inilagay ang baso. Lumapit si Isabela sa laptop na nakakonekta sa isang projector. Ang pag-click ng button ay tumunog na parang isang kinalabit na baril. Bago tayo magsimula ng hapunan, gusto kong magbahagi ng ilang balita. Ang kanyang boses ay hindi natural na kalmado. Sa dingding, lumitaw ang isang dokumento na may logo ng kanya. Una, kami ni Miguel ay maghihiwalay na. Nagulat ang mga bisita. May isang nakahulog ng tinidor. Kumalansing ang metal sa porselana. Napahawak si Aling Teresita sa kanyang dibdib. At pangalawa, patuloy ni Isabela. Binubuklat ang mga slide ng may tiwala. Gusto kong ipakita kung bakit. Sa screen, lumitaw ang mga dokumento na nagpapatunay ng paglilipat ng pondo mula sa kumpanya patungo sa mga account ng isang peking kumpanya. Isang payment order na may pirma ni Miguel at mga email kung saan pinag-uusapan nila ni Katrina kung paano itago ang mga bakas. Fraud. Mahinahon na sabi ni Isabela. Kahit na nanginginig ang lahat sa loob niya. Gamit ang mga dokumentong ito, pupunta ako sa pulisya bukas. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Tila kahit ang orasan sa dingding ay huminto sa pagtiktok. Si Dave, ang financial director, at matagal ng kaibigan ng pamilya, ay namutla hanggang sa maging asul. Ang kanyang tinidor na may hindi pa nakakaing piraso ng karne ay huminto sa kalagitnaan. Miguel? Sabi niya ng paos. Totoo ba ito? Ito ay kinuha sa labas ng konteksto. Tumayo si Miguel. Natumba ang kanyang baso. Ang madilim na pulang alak ay kumalat sa puting mantel na parang dugo. Hindi naiintindihan ni Isabela ang mga pangunahing kaalaman sa negosyo. Ito ay isang ordinaryong restructuring. Isabela, nagsimula ang isang ginang mula sa kabilang bahay. Sigurado ka ba? Baka hindi pagkakaunawaan lang ito.
Naiintindihan ko ang lahat. Kinuha niya ang isang folder. Mabigat dahil sa mga dokumento sa loob. Kumaluskos ang mga pahina nang ilabas niya ang mga dokumento. Narito ang mga papeles ng pagpapatala. Ang kumpanya ay nakapangalan sa akin. Ikaw ay isang manager lang na nagpasya na nakawin ang hindi sa kanya. Lumingon si Aling Teresita sa kanyang anak. Ang kulay ng kanyang mukha ay mula sa maputla ay naging pula. Totoo ba ito? Hirap niyang tanong. Ninakawan mo ang asawa mo? Mama? Nag-exaggerate siya. Sabi niya. Kinuyom ang kanyang mga kamao. Magkasama naming binuo ang lahat. Gamit ang pera niya. Sabi ni Katrina. Lumingon ang lahat sa kanya. Ang langit-ngit ng mga upuan ay sumira sa katahimikan. Nakita ko ang mga dokumento. Pasensya na Miguel, pero hindi ako magiging kasabwat sa fraud. Tumayo siya. Inayos ang kanyang mga balikat. At lumipat sa panig ni Isabela. Simbolikong tumayo sa tabi niya. Ikaw nahirapang huminga sa galit si Miguel, humakbang papalapit sa kanila. Nangako ka. Ano ang ipinangako? Sumingit si Dave. Napagtatakpan ang iyong mga kalokohan na magpapatuloy sa pagnanakaw sa iyong asawa? Sumabog ang silid sa mga boses. Humihingi ng paliwanag si Dave. Ang kanyang baritone ay nanaig sa iba. Ang isang matandang mag-asawa, mula sa kalapit na unit, ay nagbubulungan, nagbibigay ng mga mapanghusgang tingin kay Miguel. Isa sa mga kasamahan ay lumabas. Malakas na isinara ang pinto. Umiiyak ang biyanan. Hawak ang kanyang puso at ulo. Tahimik. Biglang itinaas ni Antonio, kapatid ni Isabela, ang kanyang boses, na tahimik hanggang sa sandaling iyon. Tumayo siya sa pagitan ni na Isabela at Miguel, nang humakbang ito papalapit sa asawa. Sa tingin ko, malinaw na ang lahat nang walang karagdagang salita. Salamat sa inyong lahat. Pinatay ni Isabela ang projector. Kanselado na ang hapunan. Para sa mga interesado sa mga detalye, ang aking abogado ay may mga kopya ng lahat ng dokumento. Nagsimulang umalis ang mga bisita. Nagtagal si Dave para sabihin, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Palagi kong alam na ikaw ang utak ng kumpanya. Bulong niya ng may hiya. Tawagan mo ako bukas. Aayusin natin ang lahat. Si Aling Teresita, sa pagtataka ni Isabela, ay niyakap siya bago umalis. Ang kanyang malambot na mga kamay ay amoy pamilyar na pabango at lutong bahay. Tanga ang anak ko, sabi niya. Bahagyang lumayo para tingnan siya sa mga mata. At ikaw ay isang tunay na babae. Ipinagmamalaki kong tinawag kitang anak. Nang umalis na ang lahat, naiwan si Miguel na mag-isa sa gitna ng sala. Nag-aatubiling lumabas si Antonio sa balkonahe para bigyan sila ng pagkakataong mag-usap ng pribado. Sa apartment, mayroong isang nakapirming amoy ng mga kandila na may halong pait ng isang nasirang pagdiriwang. Ang mukha ni Miguel ay mula sa maputla ay naging pula. Mukha siyang hindi talaga maintindihan kung paano nangyari ang lahat. Sinira mo ako? Bulong niya, humakbang papalapit sa kanya. Lahat ng binuo ko, lahat ng mga taon na ito, masaya ka na ba? Ito ba ang iyong paghihiganti? Umiling si Isabela. Naramdaman hindi ang kasiyahan, kundi isang kakaibang kawalan. Hindi, tapat niyang sagot. Hindi ako naghihiganti. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. At alam mo ba, kakaiba. Maaari akong magsampa ng kaso sa pulisya. Nakukulong ang mga tao dahil sa fraud. Huminto siya. Tinitingnan ang taong kasama niya sa loob ng 15 taon. Pero hindi ko gagawin. Dahil kahit ngayon, sinusunod ko ang aking prinsipyo bilang doktor. Do no harm. Kahit nakarapat-dapat pa ang pasyente. Palagi kang ganyan ka-perpekto. Di ba? Mapait siyang ngumisi. Palaging tama. May prinsipyo si Isabela. At ako isang masamang asawa na hindi ka mabigyan ng anak. Ito ay isang suntok sa ibaba ng sinturon. Nagulat si Isabela, na parang sinampal. Alam mong hindi yan ang dahilan. Mahina niyang sagot. Tinaksil mo ako sa lahat ng paraan. At ngayon, kunin mo ang iyong mga gamit. At umalis ka. Mag-uusap pa tayo. Nagsimula siya. Kinuyom ang kanyang mga kamao.
Hindi na. Binuksan niya ang pinto. Naramdaman ang gaspang ng doorknob. Tapos na ang usapan natin. 15 taon na ang nakalipas. Noong una mong naisip na maaari mo akong lokohin. 6 na buwan ang lumipas. Nakatayo si Isabela sa bintana ng kanyang bagong opisina. Ang sikat ng araw sa tagsibol ay tumatagos sa mga blinds. Gumuguhit ng mga linya ng liwanag sa makintab na ibabaw ng kanyang mesa. Sa labas ng bintana, maingay ang bakuran ng ospital. Ang mga orderly ay nagtutulak ng mga stretcher. Ang mga nurse ay nagmamadali sa kanilang mga gawain. Sa malayo, umuugong ang sirena ng isa na namang ambulansya, pinuno ng cardiology department. Bagong posisyon, bagong responsibilidad, bagong buhay. Ang puti at asul na coat na may burda ng kanyang mga inisyal na I, V, ay naging bahagi na ng kanyang bagong pagkakakilanlan. Ang muling pagsasaayos ng kumpanya ay puspusan din. Napatunayang isang maaasahang partner si Dave. Ang kanyang malinaw na pag-iisip at husay sa negosyo ay tumulong na maibalik halos lahat ng kinuha ni Miguel. Si Miguel mismo ay hindi nakulong. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, nagpasya si Isabela na huwag magsampa ng kaso. Ang pagbabalik ng mga asset at ang kanyang kumpletong pag-alis sa negosyo ay sapat ng kabayaran. Do no harm. Kahit sa taong nanakit sa iyo. Dr. Isabela, may bisita po kayo. Pinutol ng boses ng nurse sa intercom ang kanyang pag-iisip. Bumukas ang pinto, lumangit-ngit sa bagong linoleum. Sa pintuan, nakatayo si Aling Teresita. Elegante kahit sa kanyang edad, may dalang isang kahon ng tsokolate at isang maliit na bouquet ng mga bulaklak. Napadaan lang, sabi niya. Umupo sa upuan para sa mga bisita. Lumangit-ngit ang leather. Kamusta ka? Nakalalampas. Ngumiti si Isabela. Naramdaman ang init mula sa presensya ng babaeng ito. At hindi ito isang kasabihan. Totoo. Nakalalampas ako. Tumango si Aling Teresita. Tinitingnan siya ng may pangunawa. Narinig ko, lumipat na raw si Miguel sa ibang probinsya. Maingat niyang sabi. Pinipili ang kanyang mga salita. Kasama yung Katrina. Buntis daw. Naramdaman ni Isabela ang isang kirot sa loob. Matalas. Hindi inaasahan. Hindi gaanong selos. Kundi isang pananabik sa hindi nangyari. Ang larawan na iginuhit nila ni Miguel sa loob ng maraming taon. Ang kanilang anak. Ang kanilang pamilya. Ngunit sa larawang iyon ngayon, ibang babae na. Ako, natigilan siya. Sinusubukang hanapin ang tamang mga salita. Hinawakan ni Aling Teresita ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko. Huminga ng malalim si Isabela. Naamoy ang ospital. Ang pabango ng kanyang biyenan. At ang mga sariwang bulaklak sa mesa. Masaya ako para sa kanila. Sabi niya sa wakas. At nagulat siya na hindi ito ganap na kasinungalingan. Dapat lahat ay magkaroon ng pagkakataon. Pero ako, hindi, sabi ni Aling Teresita. Nag-iisa kong anak yan, pero hindi ako bulag. Palagi kitang itinuring na anak, Isabela. At hindi iyon magbabago. At ang batang iyon, bumuntong hininga siya. Sana man lang, hindi niya pababayaan. Nang maglaon, habang pauwi, iniisip ni Isabela ang mga liko ng tadhana. Ang kanyang mga takong ay tumutunog sa aspalto. Pinaglalaruan ng hangin ng tagsibol ang kanyang buhok. Ang sapphire na kuwintas sa leeg ng mang-aagaw. Ang anak na hindi niya maibigay. At isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan na dumating pagkatapos ng hiwalayan. Na para bang may isang mabigat na backpack na inalis sa kanyang mga balikat. Na hindi niya namalayang pasan-pasan pala niya. Huminto siya sa isang tulay. Sumandal sa rehas. Ang metal ay malamig sa kanyang mga palad. Sa ibaba, ang ilog ay nagdadala ng tubig baha. Naghahanda ang lungsod para sa tunay na tagsibol. Mga namumuong usbong sa mga puno, mga kislap ng batang luntian, mga unang bulaklak sa mga parke. Ang yelo sa ilog ay nagsisimulang mag-crack. Ang mga mahinang tunog ay kumakalat sa hangin ng gabi. Nagpapatuloy ang buhay, matigas,
at mapilit. Ang mapait na lasa ng katotohanan ay mas mabuti kaysa sa matamis na kasinungalingan. Naisip ni Isabela. Nilalanghap ang sariwang hangin ng buong puso. Naramdaman kung paano nito pinupuno ang kanyang mga baga, pinapalayas ang nanatiling sakit. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang tunay na malaya. Umuwi ng maaga si Isabela